Alleluia, 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 Alleluia. Aking mga kaibigan, alam na ninyo na ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humangayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po na tinawag, tinipon at pinagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na para sa Kanya. Kaya po, ibahagi natin ang blessing ni Lord sa bawat isa. Sabihin po natin sa ating mga katabi, God bless you. Imagine niyo po kung ilan ang nagsabi sa inyo ng God bless you. Dami. Yun din yung dami ng blessing na tinanggap po ninyo. Amen? Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo at sagutin niyo po ako. Pwede po bang maging jowa nyo yung katabi ninyo? Diretso agad, ano? Hindi. Hindi, ano? Pwede ba siyang maging nanay mo o anak mo? Pwede? Pwede ba siyang maging pinsan mo? Medyo mahirap, ano? Mahirap, di ba? Kasi sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Sa unang-unang sinabi sa Ebanghelyo at tinapos ang Ebanghelyo, iisang sinabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Tanong, paano ninyo iibigin yung katabi ninyo? Paano? How will you love the people around you?
Paano mo mamahalin yung hindi mo gaano kakilala o yung lalong hindi mo kakilala? Paano mo mamahalin? The Lord said, mag-ibigan kayo eh. So ano gagawin natin? Pag sinabi ng Panginoon, ano gagawin natin? Gagawin natin. Sinabi niya, mag-ibigan tayo eh. O tanong, paano niyo po iibigin yung katabi ninyo? Ha? Paana? Alam niyo, marunong ang Panginoon and alam ng Panginoon, hindi pwedeng ibigin mo yung katabi mo bilang magulang, bilang anak, bilang kapatid, bilang pinsan na hindi mo nga kakilala yan eh. Tama po? Pero, yung katabi mo, pwede mong maging kaibigan. Pakisabi po, kaibigan. Pwede mong maging kaibigan yan. Tama po? You can be friends to everyone. You can befriend anyone. Ang totoo po, walang limitasyon. Kaya, nung sinabi ng Panginoon mag-ibigan kayo, alam ng Panginoon, it will be difficult. Kasi iba-iba ng level ang ating kaalaman sa bawat isa. Pero alam ng Panginoon, kaya mong umibig sa kahit kanino. Dahil kaya mong maging kaibigan kahit kanino. At ang Panginoon ang unang-unang nagpakita sa atin kung paano maging kaibigan. Yung sinabi ng Panginoon, ang pagiging kaibigan, hindi yung umaasa kang may tatanggapin ka, may gagawing pabor sa'yo, meron kang benefits. Hindi. Ang pagkakalarawan ng Panginoon sa isang kaibigan, dito sa Ebanghelyo, ito yung tao na una sa lahat, bago ka pa umasa na ikaw ay tatanggap o magkakaroon ng benepisyo, ang kaibigan ay siya ang gumagawa para sa iba. Ano sabi niya? Unang-una, ang kaibigan daw kayang ialay ang sarili para sa kanyang kaibigan. Ngayon, hindi ko na mga ihilingin sa inyo na magpakamatay kayo para sa bawat isa. Hindi naman siguro. Simple lang. Simple lang. Let's not go that far. Pwede kang maging kaibigan kahit kanino man kung marunong kang gumalang. Marunong kang rumespeto. Huwag mo nang ialay ang buhay mo. Ibaba mo lang yung konting pride mo, gumalang ka lang. Magpasensya ka lang. Ibaba mo lang konti yung ego mo, umunawa ka lang. Makinig ka lang. Yun lang. Ang pagiging kaibigan, handa kang tumulong. Ano sabi sa Ebanghelyo? Ang kaibigan daw, sinasabi yung mga bagay, nagsasalita, walang inililihim. Sa mga katibid, hindi ko naman sinasabi sa inyo, lahat ng sikreto nyo, sabihin nyo doon sa katabi ninyo. Kaya nyo bang gawin lahat ng sikreto? Sabihin nyo doon sa katabi ninyo? Hindi. Di po ba? Ano lang sinasabi po dito? Bilang kaibigan, maging bukas ka. Open ka. Hindi kailangang itago mo yung puna mo at sa iba ikukwento mo para pagpiestahan ninyo yung tao. Pwedeng maging open ka. Ang tunay na kaibigan, ang kaibigan, agrees to agree, to disagree. Ano ibig sabihin po nun? Kaya tayo minsan ang hirap nating magkaroon ng kaibigan kasi gusto natin laging sang-ayon sa sinasabi natin. Kasi gusto natin laging pareho ng pinaniniwalaan natin. Kaya nahihirapan tayo magkaroon ng kaibigan kasi gusto natin yung kanyang paniniwala mo, paniniwala din niya. Hindi natin magawang bigyan ng respeto ang ating pagkakaiba. Di po ba? Kung ikaw ay humiibig bilang isang kaibigan, igagalang mo ang ating pagkakaiba. Ika nga,
Magkakaiba man tayo ng political affiliation, ng pananaw sa politika, pero masaya pa rin kayong magkasama. Di po ba? Magkaiba man kayo ng kulay, magkaiba man kayo ng paninindigan sa maraming usapin dito sa lipunan, pero napagkasunduan na ninyo na kahit marami kayong pagkakaiba, mananatili kayong magkaibigan. Kasi di po ba yan ang nangyayari sa atin mga Pilipino? Huh? Kapag hindi pareho sa iyo, kapag hindi sang-ayon sa iyo, hindi na kita friend. Hindi na kita kaibigan. E ano susunod doon? Kaaway agad. Di po ba? Huh? Yun po ang maganda dito eh. Yes, we cannot love each other bilang magjowa, magkadugo, magkamag-anak, pero pwede tayong maging magkaibigan. Yun ang napakagandang ipinaliwanag ng Panginoon. Kahit sino dito sa loob ng simbahan o sa labas ng simbahan, pwede kang maging kaibigan. You can be friends. How? Papaano? Respetuhin mo lang. Maggalangan tayo, tanggapin natin ang ating pagkakaiba, at sa gitna ng ating pagkakaiba, kaya nating magkasama. Kaya nating mag-usap. Kaya nating magbigay ng paggalang. Kaibigan. Yan ang pinakita ng Panginoon sa atin. At ang kanyang uri ng pagkakaibigan went to the extreme. Ano ibig sabihin doon? Ibinigay niya ang kanyang buong buhay para sa atin. Kinarga niya ang dapat nakaparusahan para sa ating kasalanan. Sinagot niya tayo sa kaparusahan na ito. Siya talaga yung ultimate friend of all. Sa ngayon, we may not be asked to do the same, pero sa mga simpleng bagay, pwede tayong magkakaibigan. Magbibigay ka ng espasyo, magbibigay ka ng konting tulong, aalalayan mo, ibabangon mo pag may nadapa, magalang na pananalita, wag paangil, wag pahamon, wag pasungit. Pero magalang na pananalita, mga maliliit na bagay, pwede kang magkaroon ng kaibigan at pwede kang maging kaibigan. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Paano tayo magiging kaibigan sa iba? Ano yung mga dapat po nating ayusin o baguhin para ang ating pagkatao ay sumalamin o tumugma sa kung ano ang ipinapakita ng Panginoon sa atin na katangian ng isang kaibigan.